Sa video na ito, malalaman niyo ang kwento ni Renz, isang estudyante sa Maynila na sumali sa isang kakaibang psychological experiment. Dito niya nakilala ang isang tulpa, isang mental na imahe na tila nagkaroon ng sariling buhay at nagsimula siyang takutin. Habang lumalalim ang kanyang karanasan, hindi na niya malaman kung alin ang totoo at alin ang imahinasyon. Panoorin niyo hanggang dulo para malaman kung paano nagwakas ang kanyang nakakatakot na kwento at kung paano ito nakaapekto sa kanyang buhay. Kumusta? Ako si Renz, 22 years old. Nag-aaral sa Maynila at nakatira sa isang dormitoryo. May mga kasama ako sa dorm na mga kapwa-estudyante rin. Pero hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nila. Sa tingin ko, hindi naman mahalaga ang mga pangalan namin. Ang importante ay yung nangyari sa amin sa dorm na yon. Kaya ko ibabahagi itong kwento sa inyo ay para sana may makapagsabi sa akin kung totoo ba yung mga nangyari sa amin o hindi. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung alin ang totoo at alin yung imahinasyon lang namin. Nagsimula ang lahat nang makakita ako ng ad para sa isang psychological experiment. Maganda yung bayad kaya agad akong nag-apply. May initial interview kasama yung mga researcher para malaman kung qualified ka ba sa experiment. Sabi nila, ang experiment daw ay tungkol sa pagbuo ng isang mental na imahe ng sarili. Tinawag nila itong tulpa. Sa una, nahirapan ako sa pagbuo ng tulpa. Kailangan mo kasi mag-focus sa isang imahe na gusto mong mabuo. Parang nagme-meditate pero mas mahirap. May mga exercises na ibinibigay yung mga researcher para ma-improve yung focus mo. Unti-unti naman akong nag-improve. Sa una parang drawing lang yung tulpa. Pero habang tumatagal, nagiging 3D na siya. Nakakapagod yung bawat session. Parang may ibang energy na kumukuha sa akin. Pagkatapos ng session, parang gusto ko nang matulog. May mga distractions din na binibigay yung mga researcher. Minsan, may maririnig akong musika na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Nakakatakot yung tunog. Parang may mga boses na nagmumula sa ilalim ng lupa. Tuwing naririnig ko yung musika na yon, parang may mga anino sa gilid ng paningin ko. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung mga yon. Nung marating ko na yung level na nakakapaglaro na ako sa tulpa, doon na ako nagsimulang matakot kasi yung tulpa hindi na lang basta-basta imahe sa utak ko, parang may sarili na siyang buhay. Nakakapag-usap na rin ako sa kanya, may sarili na siyang personalidad. May mga pagkakataon na gumagalaw yung tulpa kahit hindi ko iniisip, parang may sarili siyang buhay. May mga impormasyon na sinasabi yung tulpa na hindi ko alam. Parang may sarili siyang isipan. Noong una akala ko imahinasyon ko lang yung mga sinasabi niya. Pero nung i-check ko tama yung mga impormasyon, hindi ko alam kung paano nangyari yon. Naging parte na ng buhay ko yung tulpa kahit sa labas ng experiment. May mga pagkakataon na hindi ko na alam kung totoo ba yung tulpa o bahagi lang siya ng imahinasyon ko. May mga positibong pagbabago sa social life ko dahil sa tulpa. Naging mas confident ako sa pakikipag-usap sa mga tao. Parang may backup ako na laging kasama. Pagkatapos ng 4 na buwan, sobrang attached na ako sa tulpa. Naging problema na siya sa social life ko. Mas gusto ko pang makipag-usap sa kanya kesa sa mga totoong tao. May isang beses na nakipag-away ako sa isang kaibigan dahil sa tulpa. Doon na ako natakot. Nagsimula na akong mag-doubt sa sanity ko. Ako lang ba ang nakakakita at nakakarinig sa tulpa? O nakikita rin siya ng ibang tao? Hindi ko na makontrol yung tulpa. Parang ibang tao na siya. Nagsimula na akong mag-lock ng pinto tuwing gabi. Natatakot ako na baka may gawin sa akin yung tulpa habang natutulog ako. Sinubukan kong itigil yung pag-iisip sa tulpa, pero parang lalo lang siyang nagiging mabangis. Nagsimula na akong magkaroon ng nightmares kung saan yung tulpa ang bida. Parang totoo lahat ng nangyayari sa panaginip ko.
Nahuli ako ng mga researcher na sinusubukan alisin yung tulpa. Dinala nila ako sa isang kwarto na may mga pampigil sa aswang. Naramdaman ko na parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim ng kwarto. Yung tulpa, nagpakita ng mas nakakatakot na anyo. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong. Pero walang lumalabas na boses mula sa bibig ko. Hindi ko na alam kung alin yung totoo at alin yung imahinasyon. Nagsimula na akong magduda sa mga tao sa paligid ko. Parte rin ba sila ng eksperimento o totoo sila? Sa huli, iniwan ako ng tulpa na may nakakatakot na mensahe. Tumakas ako mula sa dorm na yon. Umuwi ako sa amin. Pero sabi ng mga kapitbahay namin, wala na raw yung dorm na yon. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay, pero wala raw silang alam na dorm sa lugar na yon. May namatay akong kapatid. Hindi ko alam kung may kinalaman ba yung tulpa sa pagkamatay niya. Nagsimula na akong magtanong sa sarili ko kung totoo pa ba yung mga nangyayari sa akin o bahagi lang ng imahinasyon ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Pero minsan, naririnig ko pa rin yung musika na narinig ko nung ginagawa yung tulpa. Parang sinasabi sa akin na hindi pa tapos yung karanasan ko. Nakakatakot talaga ang kwento ni Renz, di ba? Ang moral ng story, minsan, ang mga bagay na inaakala nating imahinasyon lang ay maaaring maging totoo at magdulot ng takot sa ating buhay. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo. Baka may tulpa rin sa tabi nyo.